Ito yung board ng MXQ box na na-program natin kanina lang. So, ang ginamit na IC dito is Rockchip. Okay, so Rockchip RQ3128 at ang Wi-Fi IC na ginamit niya is ESP8266EX. Okay. So ngayon guys, punta tayo sa settings. I-check natin kung okay ba yung Wi-Fi niya. Okay, so naka-off yung Wi-Fi, i-on lang natin. So makita nyo guys, walang nasagap na Wi-Fi. So walang nakitang Wi-Fi devices. Okay? So ngayon, i-reprogram natin ulit. Gamitin natin ang ating backup files or yung stock ROM sa board na ito. Okay? So mas maganda talaga guys kung mayroon kang backup files ng TV box mo or sa MXQ box. Okay? So dito makikita nyo ang mga files. Ayan. So ito yung dito tayo mag-load ng image file. Okay? So dito makikita ang kernel, then boot, at saka yung system. So yung tatlo guys, hindi muna natin lagyan ng files. Okay? So ibang folder ang pagkunan natin dyan para sa tatlong image na yan. Okay? So unahin muna natin yung sa backup natin. Okay? Punta tayo sa backup. Dito. So, i-load natin lahat ng image file na yan guys. Maliban doon sa tatlo. Yung kernel, boot, at saka system image. So, i-load natin lahat. Okay. So, ito, yung recovery. So, itong boot na to, mamaya na yan. So, dito muna tayo sa recovery. Yan. So, tapusin natin lahat yan. So, mamaya punta tayo sa downloaded na folder. So, doon naman tayo kukuha ng para sa tatlo. Itong kernel image, boot image, saka system image. Okay. So, ito. System, mamaya na yan. So, dito tayo sa radical update. Okay, so natapos na natin sa backup image. So, ngayon punta tayo sa downloaded firmware. Okay. So, itong downloaded firmware guys, ma-download mo to sa isang video ko. Yung auto program MXQ. So nandoon yung mga tested firmware. Okay, so ngayon i-load na natin. So unahin natin yung boot image. Yan. So next is the kernel image. At ang huli ay system image. Okay. So, ngayon guys, na-load na natin lahat ng files. So, i-program na natin. Yung pag-program ito guys, katulad lang din doon sa nauna kong upload. So, sundan nyo lang doon kung paano yung proseso or yung kung paano gagawin. So, ngayon, dito na-detect na yung natin, board. Found one loader at nag-umpisa ng mag-program. Okay? Ngayon, antayin na lang natin hanggang matapos ang pag-program niya. Okay? So, ulitin ko guys, ang tatlong
images or ang tatlong files ay galing sa downloaded firmware. So, tingnan nyo lang yung version ng CPU. Itong pinoprogram natin is, ang CPU na ginamit is RK3128. Okay? So, ngayon, okay na siya. I-testing na natin siya kung gumagana na ba yung Wi-Fi. So, ito kasi kadalasan guys, diretso lang tayo reprogram nang hindi tayo nag-backup. So, ang mangyari, mag-success yung pag-program natin, kaya lang yung Wi-Fi hindi gumana. So, importante talaga guys pag mag-backup ka muna. So, ito na, i-testing na natin. So, kanina, unang salang natin is walang na-detect na Wi-Fi. So, ngayon, tingnan natin kung mayroon na ba. Okay, nag-initialize na siya. So, antay-antayin lang natin. Ayan. So, dito na tayo sa home screen. Okay. So, punta ulit tayo sa Wi-Fi settings or network settings. So, network. Okay. Kung nakita nyo guys, naka-on agad yung Wi-Fi at mayroon na siyang na-detect na devices. So, yun. Connected na siya. Ayan. Connected na agad dahil yung firmware na yan ay na-program ko na dati. Na-configure ko na yan dati. Okay. So, connected na siya. So, ngayon, i-testing nating mag-open tayo ng YouTube kung okay ba yung connection natin. Ayan. Ayan. So, okay siya guys. So, na-solve na yung problema natin. Okay?